Marami ang nagtatanong sa akin patungkol sa alternative medicine. Madalas natatanong ako dahil maraming mga tao ang gumagamit ng salitang nutrition or nutrisyon sa kanilang mga preaching at ito ay ibinibida bilang pamalit sa mga gamot. Pero, pwede nga ba ito? Ano nga ba ang alternative medicine? Halika kayo, pag-usapan natin yan. Ang alternative medicine by the name itself ay ginagamit bilang pamalit sa conventional medical treatment. Example niyan ay ang mga Ayurveda, meditation, acupuncture, hypnotherapy, tas yung iba gumagamit ng nutrition at kung ano-anong mga diets bilang pamalit sa mga gamot. Yung iba nga, nakikita natin sa mga forum na nagsasabing hindi dapat umiinom ng mga synthetic medicine dahil daw hindi galing sa natural at ang mga ito ay nakasisira sa bato o maging sa mga atay. Off-air, mayroon akong na-attenda na nagche-check up after ng kanilang talk at mayroong naririnig ako na first-hand experience ko na sinasabing huwag nang inumin ang mga gamot na inireseta ng mga conventional doctors at ang gagamitin lamang ay ang kanilang mga ibinebentang mga juice, mga wine at kung ano-ano pang pampakid upang ma-cleanse umano ang katawan ng pasyente. Meron din akong mga pasyenteng nakukuha na pumupunta sa aking klinika nang lumala na ang kanilang mga kondisyon at na-stroke pa nga dahil sa paniniwalang pagkain lamang at yung wine na binili nila ay sapat na para sa kanilang mga hypertension. Masakit talaga sa ulo ang mga ganitong pagkakataon. Kaya pinakamainam na kung kayo po ay magpapatingin sa mga alternative medical practitioners, siguraduhin po ninyo na sila ay registered under PITAC or the Philippine Institute for Traditional and Alternative Healthcare upang makasigurado kayo na sila ay either lisensyadong doktor na nag-aral ng tamang pamamaraan sa alternative healthcare dahil wala pong doktor ang magpapatigil agad-agad sa inyo ng inyong mga medications at ipapalit lamang ang mga juice o mga herbal o mga dahon-dahon na yan. Mayroong mga certified practitioners under ng PITAC. All you have to do is to go to their website. Ipopost ko rito. Yan. Tapos mahanap nyo na rin dyan yung mga practitioners na registered sa kanila. Mas mainam pa rin para sa akin bilang isang nutritionist na kayo ay kukonsulta regarding sa inyong diet sa mga lisensyadong dietitian dahil lalo na sa panahon ngayon na ang mga sakit ay mayroong kinalaman talaga sa ating mga kinakain. Dapat alam ninyo kung ano ang mga tamang kakainin ninyo kasabay ng mga iniinom ninyong gamot. Yang ganyang approach ay tinatawag ng holistic care. Pinagsama-sama yung natural methods at yung conventional treatment options natin. For example, bukod sa diet therapy at sa conventional medical options, meron ding mga kaso na ginagamitan ng heat therapy para mas umayos at ma-rehabilitate ang pakiramdam. Mahabang usapan yan, kaya pinakamainam talaga na nagpapakonsulta muna kayo tungkol sa ganyan sa mga tamang trained na mga tao. For example, kung gusto niyo magpakonsulta, pwedeng magpa-schedule lamang po sa Macalital Clinic sa Lipa City, Batangas para malaman natin kung paano nga ba gagawin ang holistic care para sa inyo. At ayun, sabi ko nga sa inyo, ayaw na ayaw ko lamang na nagkakasakit kayo. Kaya naririto pa rin po ako, nagpapaalaala sa inyo at sa huli, tayo-tayo lang din naman talaga ang magtutulong-tulungan. Kaya naman yun lang for now, i-digest nyo muna dahil ang gusto ko ay healthy kayong lahat. See you ulit next episode. Ingat!